Tayo po ay manalangin. Magandang umaga po aming Ama, aming Diyos. Salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon na kami ay magsama-sama sa iyong presensya. Basahin ko rin po yung Salmo 100 verse 4. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit at pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Naririto po kami na may pusong nagpapasalamat. Amin pong inaanyayahan ang banal na Espiritu Santo na punuin ng kanyang presensya ang aming Sunday service. Gabayan ang aming pagsamba at buksan ang ating mga puso sa pakikinig ng iyong banal na salita. Naway ang aming awitin, panalangin at fellowship ay magbigay ng luwalhati sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo po ang aming pastor na magbabahagi ng iyong salita, ang aming music ministry, prayer ministry, ushers, at lahat ng mga magsisilbi sa aming Sunday communion service. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga si Oji Bacor. Kamusta po ang lahat? Mabuti naman. Amen. Before we start, patingin niyo po muna yung mga katabi niyo ng magandang umaga. Amen. So, sabi po sa Psalms 150, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Let everything has breath. Praise the Lord. Amen. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, oh we praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, and everything that has breath, praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, the whole earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. The rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, and everything that has breath, praise the Lord forever.
sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Huwag po kayong mahinga, palakpakan po natin ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. Amen. Oh, wonderful Lord of all, you are sovereign God above. All creation thou art control, you're amazing God. You are Counselor, mighty King, you are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend, you're amazing God. You are Lord, you are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing God. You are Lord, you are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing God. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing God. You are Lord, you are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing God. You're the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King with no end. You are Lord, you are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing God. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing God. You're amazing God. You're amazing God. You are Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tunay nga na napakabuti niya sa bawat isa sa atin. And sabi sa Mark 16:17, signs accompany believers, including casting of demons and speaking in the new tongues through authority of His name. In Jesus' name, Christ of Nazareth, rise up and walk, demonstrating power over physical ailments. And John 14:13-14, Jesus promises that whatever is asked in His name, He will do, so the Father may be glorified. Amen. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loose.
Jesus, you have the power alone. You live the lonely one, Jesus. Jesus, the most wonderful name of all names. Jesus, the only name that brings freedom and hope. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name,
daily since our eyes. Day and night, night and day, letting since our eyes. Day and night, night and day, letting since our eyes. Day and night, night and day, letting since our eyes. Day and night, night and day, letting since our eyes. Day and night, night and day, letting since our eyes. Day and night, night and day, letting since our eyes. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Once again, let's sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Good morning po sa atin lahat. At tayo po sama-samang manalangin po para sa ating tithes and offering. So, basahin po muna natin ang nakalagay dito, nakasulat po sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Nakalagay po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging mag-aapaw, sisigla ng inumin ay hindi matutuyuan. Salamat po sa salita ng Diyos. Aming Diyos, aming Ama, ang aming Yod-Heh Vav-Heh, at sa iyong anak na si Jesus, ang aming Yeshua. Panginoon, sa amaring ito, kami po ay taos-pusong mag-aalay sa inyo ng aming ikapo. Salamat, Panginoon, na kami ay may inahin. Meron kaming kinita sa aming pagtatrabaho, sa aming mga hanap buhay, O God. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tithes and offering, i-remind po ninyo sa amin na kami ay may commitment sa iyo. At binibigyan mo kami ng halaga sapagkat nais namin na ibigay sa iyo ang aming commitment na ito, ang pagbibigay ng ikapo. Sa pagbibigay po ng ikapo, nagkakaroon kami ng personal relationship sa iyo sapagkat lahat po ng aming kahilingan ay ipinapanalangin po namin sa iyo. Sa pagbibigay po ng ikaw po, ay pinaalala niyo sa amin na ikaw ang nagmamayari
ng aming mga kinita, O Diyos. Sapagkat ang mundo ay sa iyo, na ang lahat ay sa iyo, O God, at kami lamang ang tagapangasiwa. At sa pagbibigay ng aming ikapo, ay pinatutupad mo ang iyong misyon, Panginoon, na kami ang gumaganap. Maraming salamat po sa pagtitiwala mo sa amin, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na binigyan mo kami ng kalakasan at kalusugan at kami po ay nakakapagtrabaho sapagkat ginagamit namin ang aming lakas upang kami magtrabaho, Diyos. Hindi mo kami pinabayaan na magkaroon ng sakit ng karamdaman, O Diyos, upang tuparin namin ang aming tungkulin, hindi lamang po sa aming pamilya, kundi sa aming komunidad. At salamat, Panginoon, na narito kami, na kami masigla, malakas, malusog, dahil hindi mo kami iniwan, O Diyos, hindi mo kami pinabayaan. Kaya naman sa araw na ito, kami lahat ay taos-pusong nagbibigay sa inyo ng aming ikapo. At ito po'y nararapat lamang sapagkat pinupuri ka namin, pinadakila namin ang iyong banal na pangalan ng Diyos. Kaya salamat po sa lahat-lahat. Without you, you are nothing, Panginoon. Salamat po at tunay na marapat lamang namin ibalik sa iyo lahat ng papuri, mataas na parangal at pagsamba sa dakilang pangalan ng iyong bugtong na anak ng Jesus. Amen. 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 And it will come back to you. The measure pressed down, shaken together, overgive, and it will come back to
And we remember the promise made that all who come in faith find forgiveness at the cross. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of peace around the table of the King. The body of our Savior Jesus Christ, torn for you. Eat and remember the ones that heal, the dead that brings us life, paid a price to make us one. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of love around the table of the King. The blood that cleanses every stain of sin shed for you. Drink and remember, He drinks His love that all may enter in to receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of grace around the table of the King. And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body here on earth. As we share in His suffering, we proclaim Christ will come again, and will join in the feast of heaven around the table of the King. Around the table of the King. Good morning po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Salamat po. Magbubukas po tayo sa panalangin. At kalakip po nito ang ating pagsasalusaluhan, no? Ang ating banal na hapunan.
Let's bow down and close your eyes. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Ikaw ang Diyos ni Moises, ni Joshua, at maging sa kapanahonang ito, aming Ama. Ikaw ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran ng iyong iglesyang ito, aming Ama. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, kami po ay tutulog sa paanan mo, Panginoon. Nagpapakumbaba kami. Nagpapasakop sa iyong dakilang kapangyarihan na ang iyong salita ang siya pong ipinapangaral sa iglesia. Kaya po, Ama, hinihiling ko po sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo at ang gabay, ang banal na Espiritu ng Diyos, ang iyong mga salita. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aking pong mga kapatid sa pananampalataya, ang body of Christ ng Church of God, Bacoor. Ama, ang dalangin ko po, pagpalain mo kaming lahat. Ama, alam po namin na ikaw po ang nagpupuno ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pinupuno mo ang hindi namin kayaning punuin. Dakilang Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita, nagagawa po namin ang lahat ng bagay. Dakilang Diyos, itinataas ko po sa iyo ang iglesyang ito. Ang mga mananampalataya, anuman ang kanila pong pinagdadaanan o kinakaharap na mga problema, pagsubok, at anumang karamdaman, Ama, wala kaming mahihingan ng tulong na makapagbibigay sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan, kung hindi ikaw lamang, aming Diyos na mayaman sa biyaya, aming Diyos na dakilang manggagamot. Ikaw ang nagbibigay ng kapahingahan sa amin na mga napapagal na katawang lupang ito, O Diyos. Ikaw ang nagbibigay ng lakas. Sa simula't simula pa, ikaw na nagbigay ng buhay sa amin, aming Ama. Kaya po, marapat lamang na ipagpasalamat namin ang lahat ng ito. Dakilang Diyos, salamat po. Pagpalain mo po ang mga kapatiran. Dakilang Diyos, at pagpalain mo ang banal na hapunan na muli naming aalalahanin sa mga oras nito. Pagpalain mo po ang tinapay na sumisimbolo ng laman ni Kristo. At pagpalain mo, aming Diyos Amang nasa langit, ang laman ng saro, ang alak na sumisimbolo ng iyong banal na dugo na tumagas mula ulo hanggang talampakan mo, Panginoon. Maraming pong salamat. Saliksikin mo, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa. Ang makikibahagi nito, Panginoon. Nangungusap ka, aming Ama, sa iba't ibang kaparaanan mo, aming Diyos.
Salamat po, ikaw lamang ang maluwalhati sa kalagitnaan ng aming pong panambahan sa umagang ito. Sa iyo ang karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise the Lord! May ikot po sa inyo ng mga maglilingkod habang sila po ay nakatayo sa inyong harapan. Ang mga kapwa tatay ko po, ang mga matured Christian, sila po ang maglilingkod sa inyo. Brother. Brother. Michael. Sakto na. Thank you, brother.
habang hawak niyo po ang tinapay, mga kapatid, pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Sabi sa unang aklat ng Korinto, Kabanata 11, sa mga talatang sumusunod, 23 hanggang 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin subo ang tinapay. Habang hawak niyo po ang saro, ang alak, matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin ang laman ng saro. Hallelujah, Lord. Sabi po sa huling mga talata, 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Alakpakan po natin ang ating Diyos. Okay, iikot po ulit sa inyo, no? Lalapitan kayo para kunin po yung mga pare-parenalyang nasa inyo po. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Salamat, meron tayong Diyos na buhay na nilalapitan sa panahon ng ating mga kahinaan. Amen po ba tayo doon? Pag tayo nangihina, nariyan ng Diyos. Lord, palakasin mo naman ako. Gustong-gusto ng Diyos na ang lahat ng ating mga pangangailangan ay hinihingi sa Kanya. Amen po ba? Ito yan po, no? Patunayan natin yan. Papatunayan natin. Okay, sa umaga pong ito, no? Mag-focus po tayo sa iglesia. Sang-ayon po sa isinulat ni San Pablo, no? Mula sa aklat ng Brother Iman, Epeso. Okay, ulitin ko po, no, mag-focus tayo sa iglesia. Ang iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya. Amen. Focus lang po tayo hanggang sa matapos po natin from chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Nasinimulan po natin, no? Naalala niyo po ba yan? Nagsimula tayo sa chapter 4. Chapter 5 hanggang sa marating natin
At loobin po ng Diyos na marating natin ang chapter 6. Hallelujah. Kung kayo po ay may mga Bible na po kung saan kayo maalwan na maunawaan ninyo ang bawat mga interpretasyon niya, English, no, o anumang translation yan, NIV, NLT, King James, ano naman pong gusto ninyo, na lubos ninyong naiintindihan ang pagkabasa sa inyong Biblia. Sasamahan niyo po ako. Huwag niyo pong hayaan ang pastor na nagsusolo po. No? Gusto ko po lahat tayo ay nag-aaral para tayo po ay lubos na maging matalino sa pagkaunawa ng salita ng Panginoon. Buksan po natin at malaman natin ang content ng pagkakasulat ni Apostol Pablo. Sabi po sa Ephesians chapter 1, at ito po'y pinamagatan ko. At tignan niyo po ang tatlong persona, the Father, the Son, which is Jesus Christ, and the Holy Spirit, ang salita ng Panginoon. Tatlo siyang persona, pero nagkakasundo sila. May sinusunod sila. Kumbaga sa ating pamilya, sa ating mga pamilya, sa ating mga tahanan, mga kapatid, malaki ang ginagampanan ng tatay. Amen po ba? Opo. Kaya titignan natin ang ating mga tatay at nanay na siyang gumagabay, dumidisiplina sa kanyang mga anak. Meron po tayong boses para magsalita sa ating mga anak, sa ating buong pamilya. Disenyo po yan ng ating Diyos na buhay. Kailangan may tatay, nanay, at mga anak, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, basahin po natin, dahan-dahan lang po, no? Huwag tayong magmamadali po. Nanamnamin natin, no? Sabi nga ni Kuya Arnold, Norris, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay tunay na nilalasahan. Norris po na magbibigay sa atin ng wisdom. Okay, basahin natin from from verses 1 to 23. Mula kay Apostol Pablo, Apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos at ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Titignan po natin yung mga word, no, yung scripture po, no, yung mga talata. Hindi po talaga sila naghihiwalay. Amen po ba? Hindi naghihiwalay ang Diyos. Iisa lang siya pero may tatlong persona. Purihin ang Diyos Ama at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit at sa ating pakikipagkaisa kay Kristo. Verse 4. Bago pa likain ang sanlibutan, mga kapatid, pinili na tayo ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Titignan niyo po yung mga repeated word, mga kapatid. Pakikipag-isa kay Kristo. Amen po ba? Titignan po natin, no? Susuriin natin lahat.
Susunod na talata. Sorry po, balikan natin yung verse po. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging, alin po yun? Binabanggit niyan, dalawang word. Maging banal. Pinili tayo ng Diyos upang maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos Amang nasa langit. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Titignan niyo po, no, yung word na pinili. Hallelujah. Sa gayon, ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Napakasagana po ng kagandahang loob ng Diyos sa mga kaluluwang pinili niya. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Talatang 8. Na ibinuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Hallelujah. Pagdating ng takdang panahon, layunin niya tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Tingnan niyo po, iglesia po ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kaya kung magpo-focus tayo kung gaano po napakahalaga po ng iglesia sa buhay ng isang tao. Ulitin ko lang po ito, mga kapatid, verse 10. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Verse 11. Kami ay pinili ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hallelujah! Napakabuti po ng Diyos.
sa iglesia nito, mga kapatid. Talatang 14. Ang Espiritu, ang salita ng Diyos, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Talatang 15, kaya nga mula nang mabalitaan ko, sabi ni Apostol Pablo, mabalitaan ko at tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig, mga kapatid, ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Listen, church, ha? Pag-ibig ng bawat isa sa mga mananampalataya ang mga banal. Mga kapatid, walang tigil ang pasasalamat ni Apostol Pablo nung siya po'y nasa panahon na siya po'y nakapiit, nakakulong. Malungkot man isipin, mga kapatid, nakapiit na siya, nasa kulungan. Pero nang mabalitaan niya, nagkakasundo, nagmamahalan ang mga mananampalataya sa Efeso. Ganun na lamang ang pasasalamat ni Apostol Pablo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Tingnan niyo po, no? Hanggang sa ngayon, pinag-uusapan natin siya. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan, spirit of knowledge, at pagpapahayag tungkol kay Kristo upang lubos ninyo siyang makilala. Tignan niyo po, no? Ang dalangin, tignan niyo lang po, no? Medyo ihito lang po tayo bagay. Ang dalangin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na nagtitipon at nagmamahalan, nag-iibigan, nagtutulungan, pagkalooban tayo ng Diyos, ng Espiritu, ng karunungan at pagpapahayag, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Salamat, Apostol Pablo. Napakabuti mo. Talatang 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, mga kapatid. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Napakasagana po, mga kapatid, para sa ating lahat ng mga mananampalataya. Next. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin sa mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan din iyon. Ang muling bumuhay kay Kristo at naghupo sa Kanya sa kanan panig ng Diyos sa kalangitan. Tingnan niyo po, scripture, ha? Pag nakikita niyo po yun, no? Yung mga sinasabi niya, ninanamnam natin, tingnan niyo po ang pangako ng Diyos. Kapag nasa atin lahat yun, grant, kinagrant ng Diyos. Kinagrant po ng Diyos. Titignan natin, kukumpirmahin po natin, no? Verse 21, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari
kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. 22. Ipinailalim ng Diyos, pagmasdan niyo po ang Ama, no? Ipinailalim ng Diyos Ama sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng alin po? Ng Iglesia. Ng lahat ng bagay para sa Iglesia. Kaya po mga kapatid, no? Hindi ko po hindi ma-mention po ang aking labi, no? Kung gaano po kahalaga ang Iglesia. Uulitin ko po, no, verse 22 hanggang sa tayo po ay magtapos sa 23. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia. At huling talata, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Purihin po mga kapatid ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Kaya po tingnan niyo po, mga kapatid, laging ang Diyos nakamasid sa atin. Amen po ba? Tingnan niyo po, no? Ang ipinapangaral po natin ay ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Kaya po, I encourage you po, every one of us, focus tayo sa iglesia natin. Nakita po natin, no, ang kapuspusan ng Diyos na siyang ulo at katawan ni Kristo. At tayong lahat po mga kapatid ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Okay. Saan po ulit natin, himayin po natin mga kapatid. Sige. Brother Iman, ang aking kaibigan. Binuksan at isinulat po ni Apostol Pablo ang kanyang isinulat para malaman po ng mga mananampalataya at magsilbing gabay, iluwan na napakaganda po ng pagkakadesign ng Diyos sa Iglesia. Ang Iglesia ay pagpapatunay na isang buhay na katawan ni Kristo. Amen po ba? Okay, ang Iglesia ay pagpapatunay na buhay na katawan ni Kristo. Amen po ba? Bakit po buhay? Sapagkat kumikilos ang katawan ng Diyos. Nakita niyo po ba nung namumuhay po? Ako po wala dun, Wala po ako doon sa kwento ng Biblia. Noong mga panahon na yon. Nakikita niyo po kung paano nagministeryo ang Panginoong Jesus noong mga panahon na yon. Kasama ang kanyang mga alagad, ang mga believer noong panahong iyon. At tignan po natin, suriin natin maigi. Unawain ang paglikha sa katawan from verses 1 to 14, ang binubuo ng 3 persona. Amen. At ito ang plano ng Ama. Titignan po natin, no? Plano ng Ama para maipakita sa mga mananampalataya
plano ng Ama, then, anong susunod po para makita po natin? And then, isinagawa po ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Pina-implement niya po kung ano ang plano ng Ama, isinabuhay po ng Panginoong Hesukristo. Sabi po sa mga sumusunod na talata, pinagkalooban niya tayo ng pagpapalang espiritual. Paano kikilos ang Diyos bilang ulo at katawan ni Kristo? Kaya po tignan niyo po ang plano ng Ama. Pinagkalooban niya tayo ng pagpapalang espiritual. Basahin po natin ang 3 talata. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Verse 2, sumayin niyo nawa ang kagandahang loob ng Panginoong ng kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Talatang 3, purihin ang Diyos Ama. Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Napakahalaga pala nun, no? Hindi lamang narinig natin ang salita ng Panginoon, kung hindi tinatanggap natin siya. Nakikipag-isa tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Okay, hindi tayo makakakilos dito mga kapatid ng kanya-kanya o kung hindi ginusto ng Diyos ang lahat na to, sapagkat nagkaloob ang Panginoon ng kanya-kanyang spiritual na ginagampanan natin. Amen? Next. Namnamin niyo ito mga kapatid. Pinili tayo ng Diyos. Amen po ba? Kasi hindi po tayo pipirmi sa gantong iglesia. Unang-una, kung hindi pinili ka ng Diyos. Basahin po natin ang mga talatang ito. Bago pa likhain ang sanlibutan, mga kapatid, pinili ka na ng Diyos. Verse 4a. Pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay, pansinin po natin ha, napakapalad mo. Kaya ka nandito, kapatid, dahil lola, lolo, nanay, tatay, at mga anak, pinili ka ng Diyos. Talatang susunod, upang tayo ay maging banal at walang kapintasan pagdating ng takdang panahon. Pinamahalaan po ng Panginoong Hesukristo bilang ulo at katawan ng Iglesia. Nasa pamamahala po tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Pagdating ng takdang panahon, Ama, ito po ang iyong mga pinili. Namumuhay sila sa kabanalan, walang kapintasan. Amen. Talatang 4. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya,
dahil sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, tunay na pinagpala tayo ng Diyos. Hallelujah. Iba't ibang spiritual na kaloob ng Diyos sa loob ng Iglesia. Next. Pinili niya tayo upang maging anak niya. Payag po ba kayo? Payag po ba kayo? Ako po'y payag na tawagin ng Diyos at pinili upang maging kanyang anak. Oh, hallelujah! Basahin po natin, no, ang nilalaman po ng 15 at 16 na mga talata. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban, talatang 6. Sa gayon ay purihin ang kanyang kaluwalhatian ng kanyang pagandahang loob na sagana niyang ipinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ang sarap po ng namin na po kung ano ang kahalagahan na maging anak ng Diyos. Next. Kukumpirmahin po natin mga kapatid, ha? At minsan na nababanggit, no? Pinag-iisipan din ng ating kaisipan, no? Paano ko ito makakonfirm na ako ba'y talaga ba naman na anak ng isang Diyos na buhay? Sabi po kay San Pablo, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo'y kasama niya, mga kapatid, sa pagtitiis, handang magtiis ng hirap. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, kay palad-palad ng mga taong pinili at hinirang ng Diyos. Napakasagana po ng pagpapala ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Tagapagmana po tayo ng kaharian ng Diyos Amang nasa langit. Amen. Dinig na dinig po natin, no? Kung ano po ang nilalaman ng sulat na ito ni Pastor Pablo sa iglesia. Hallelujah. Tayo'y binayaran ng kanyang anak. Tinubos, binayaran. Walang katumbas na halaga nang tayo po'y bayaran at tubusin ng Diyos. Sabi pong sa mga sumusunod na talata, basahin po natin. Ano ang ginawa ng kanyang anak? Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. May magsasabi bang ang iglesia ay walang halaga
sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga po tayo nandito dito eh. Kaya tayo nandito dito at tayo ang binubuo ng katawan ni Kristo. Lahat ng mga pinili, hinirang ng Diyos ay tinubos ng dugo sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Yesu Kristo na napako sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, kung titignan nyo lang po ba't pumasahin at uunawaing mabuti ang bawat talata, napakasagana po ng habag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob sa atin na ibinuhos sa kanyang karunungan at kaalaman upang pagdating ng takdang panahon ay tipunin ang kanyang bayan. Upang pagdating ng takdang panahon, tipunin ang kanyang bayan. Pinili, hinirang, saan po mga kapatid? Verse 9 and 10. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo na siyang ulo. Walang iba pong tumatayong ulo ng iglesia po kung hindi ang Panginoong Heso Kristo. Hallelujah. Pagdating ng takdang panahon, layunin ng Ama na tipunin ang mga pinili at hinirang. Listen po mga kapatid, tayo po tandaan niyo po, hindi tayo magkakakilala kung saan-saan tayo nanggaling. Iba't ibang bayan, iba't ibang pamamaraan ng ating pamumuhay. Tingnan niyo po ang sinasabi ng Pastor Pablo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin sa loob ng iglesia. Kaya po mahalaga, mga kapatid, nakikita niyo, humahayo tayo sa labas. Ipinamamahagi natin ang magandang balita ni Kristo. Amen. Upang pagdating ng takdang panahon, tipunin sa loob ng iglesia ang mga hinirang, pinili at tinawag ng Diyos. Tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Hallelujah. Purihin ang dakilang presensya ng Diyos. Bakit isinagawa ni Jesus ang mga bagay na to, ang plano ng Ama, para isakatuparan niya po? Tingnan niyo po yung ginagampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Tiniis ng Panginoong Jesucristo ang plano ng Ama upang i-execute po ito, upang pa-implement, Physically, nakita po siya ng bayang Israel, ng mga Hudyo, ng mga Romano, mga Saduceo, kung paano tinis po ng Panginoon ang plano ng Ama sa kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo.
Walang plano po, no? Sa gawa niya at upang parangalan ang kaluwalhatiang Amang nasa langit. Amen. Kami ay pinili, sabi ni Apostol Pablo. Pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya alipin. Si Apostol Pablo po ay naging alipin ni Kristo para ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo, ayon sa kanyang plano, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Wala tayong magagawa, mga kapatid. Wala tayong magagawa kung pinili tayo ng Diyos. Kung ano ang plano ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung ang espiritual na kaloob sa atin ng Diyos, sa akin, kay pastor, sa inyong lahat ng mga leader, na ipangaral ang salita ng Panginoon, anong magagawa natin? Ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Amen? At ang Espiritu ang gumagawa, sabi po sa 2 talata. Dito po tayo magtatapos, mga kapatid. Ang Espiritu ang naging tatak. Mga kapatid, ang naging tatak ng Diyos sa ating mga mananampalataya, walang iba kung hindi ang Espiritu, ang salita ng Panginoon. Amen? Opo, hindi na po mawawala sa inyo yan, mga kapatid. Nasa obligasyon na po natin kung gusto nating yumaman sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Ulit-ulitin po natin basahin, pag-aralan ng salita ng Diyos. Yan ang magsisilbing tatak natin habang tayo ay namumuhay pa sa daigdig na ito, mga kapatid. Verse 13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig. Sino po ba ang mga nakarinig ng salita ng Diyos? Tayo po, mga kapatid. Tayo po, no? Ulitin ko lang po, no? Medyo kakambyo lang po ako, no? Narinig ko po ang salita ng Panginoon sa gitnang silangan. Way back 1996. Hindi ko po alam kung ano istorya ng buhay nyo. Kung sino ang nagatid sa inyo ng salita ng Diyos. Kayo na po ang magpapatunay niyan. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagtutulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Amen? Okay, dito po tayo magtatapos, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po tayong lahat. I encourage you, mga kapatid, na basahin po natin from chapter 1 to chapter 6 ng aklat po ng Efeso. Okay, ha? Iiwan ko po sa inyo yan, mga kapatid. Pag-uwi ninyo ng tahanan ninyo, o saan man kayo lugar na naroon, mga kapatid, bigyan natin, pagtuunan natin ang pansin. Ephesians chapter 1 up to 26. Up to 6 chapter po para makita na po natin, no, kung saan tayo papunta. Papunta po tayo sa pakikipagdigma.
Kaya po kailangan nakasuot tayo ng kasuotang pandigma. Dahan-dahan nyo lang po pag-aaralan, no? At bilang pasasalamat, no? Mula sa inyong puso, mga kapatid, awit ng pasasalamat sa mayamang at masaganang pagpapala sa atin ng Diyos sa Iglesia. Salamat po. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin dahil binigay niya si Jesucristo para sa atin at naligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya pag tinawag tayo ng ating Panginoon, hindi masasabi natin na hindi siya madali, pero ang sabi sa salita niya, ito yung pangako niya. Fear not, for I am with you. Be not dismayed. For I am your God, I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To rebuild the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for a reason in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead was from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. In the church of Christ was born, and the Spirit did the flame, that this gospel true
buhay. Praise the Father, praise the King. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na purihin ka. Pasalamatan ka, Panginoon, sa araw na to, sa pagtitipon naming araw na to, Panginoon. Salamat po, Panginoon, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Nakila ka at banal, Panginoon. Salamat po at kayo po ang nauna, Panginoon. Kayo po ang nagpadala ng inyong bugtong na anak, Panginoon, upang isagawa ang inyong nais na kabutihan sa amin, Panginoon, upang kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan. Kila ka at banal, Panginoon, patuloy mo po kaming baguhin, Panginoon, at turuan. Kasama po ang aming mga puso at isipan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita niyo ngayong araw na to, sa mga lahat na mga narinig namin, Panginoon. Tunay na nagbibigay ng liwanag at nagbibigay ng kalakasan, pag-asa sa lahat ng mga nalulungkot, Panginoon, at nahihirapan. Salamat sa pagbibigay ng buhay po ito, Panginoon. Hindi mo po pinagkait ang inyong anak, O Lord. Pinadalhin ninyo ang inyong bugtong na anak upang tubusin ang aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, O Lord. At kasama po namin magbubuhay ng muli, Panginoon, ang inyong anak. Habang kami po dito sa mundo ay nabubuhay, pinagkalooban mo po kami ng Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Salamat sa naggagabay sa amin sa araw-araw. Kung ano man ang mga tama, O Lord God, nag-aalis sa amin sa kasamaan. Paano niyo po kami nilapit, Panginoon, at paano niyo po kami tinuruan paano magmahal sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa Holy Spirit. Salamat sa matagumpay na communion service, Panginoon. Baunin namin sa pag-uwi ang aral na natutunan namin, Panginoon, sa Efeso, sa lahat ng mga ginawa niyo, Panginoon, sa mga churches, O Lord God, upang makarating ang mga salita sa amin. Patuloy mo pong isulat ang mga instruction mo sa mga puso ng bawat isa. At salamat po sa mga tumulong upang maging maayos, na maipahayag ng maayos ang salita mo, Panginoon, at maidaos ang Sunday service. Sa mga naglilingkod, Panginoon, patuloy mo pong tanim sa kanilang mga puso ang mga pagsisilbi at pagkakaisa bilang bahagi ng puno ng iyong kawan. Gabayan mo po ang buong linggo namin, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik namin, Panginoon, sa darating na linggo. Maghari po kayo sa aming mga tahanan at saan man po kami, Panginoon, na taglay namin ang inyong salita. Muli po, Panginoon, pinupuri namin at pinasasalamatan ka namin sa nag-iisang Diyos. At sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Yeshua, ang aming tagapagligtas. Amen. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Tapos na po ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Mayo kayo at baunin niyo po ang masagalang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God bless.